sang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya. Usa ka nunay maminaw mga kabanglaom sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, ibahan ang kumanya. Pagtuog paglaong higala nawata karon. Kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Good morning, Toledo. Good morning, Philippines. And good morning, world. Yes, mga kapaglaom, it's a wonderful Friday morning and welcome sa lain na usab nato nga episode sa Pamalandong sa Kabuntagon. Ako si Kapaglaom Nate nga sa karon inyong makauban sulod sa 30 minutos no nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nagpasalamat kay ko mga paglaom nga after pila na ka bulan no nga wala na nakabalik og serve diri sa tuwa nga radio station nga nasab ang line na opportunity mga kapaglaom nga maka-serve. Dili na to makauban karon si kapaglaom Judy tungod sa mga kulian no, but next time siya nga to ang makauban mga kapaglaom. Ako sa ipanimbaya ang ngayon nato na ipanimbaya no nga to ang family nga naminaw karon sa sangi. Naminaw og nagtan-aw ni kapaglaom Lino ni kapaglaom Judy. Good morning kaninyong tanan dira. Mga kapaglaom, ang title sa to ang devotional karon nga takna karon nga nato ang pagatun-an sulod sa 30 minutos sa Bisaya pa mga kapaglaom. At ang makita ninyo sa tuwang screen karon no, kutay sa hiyasnong mga impluwensya. Kung ato ang basahon kini sa English mga paglaom, a network of virtuous influences. And ang ato ang verse mga paglaom makita sa Salmo kapitulo kay Psalms 119 verse 63 no. Kung naka mo yung mga Biblia mga kapaglaom, ato kining basahon sa Psalms 119 verse 63. Nagpakita kani mga paglaom kung unsa gyud ka importante sa influensya sa isa ka tawo sa iya nga fellow men mga kapaglaom. Nag-ingon diri. Okay. It says here mga kapaglaom, I am a friend to all who fear you, to all who follow your precepts. Yes mga kapaglaom, ato ang mura na summary ang verse sa to ang pagkatunan karon mga kapaglaom where nag-remind sa to ang kung kinsa gyud nga mga tawo ang ato ang pilion nga kuyugon mga kapaglaom no, kung kinsa ang mga tawo na pilion nato nga included sa ato ang social circle mga kapaglaom. Mapan sa dili pa kita mo padayon, akong ginahangyo kamutanan sa pagdukos yung ulo, magampok kita.
Amahan ng mga Diyos na kaskitasan sa mga langit, Ginoo, nagpasalamat kami sa imong paghatag ka na mong lain na usab ng adlaw, Ginoo. Imo kaming gibantayan sa tibok gabi samtang kami nagatulog. Imo kaming gilikayan sa namatang sa katalagman sa katulugon sa gabion, Ginoo. Hangtod nga nakamata kami karong atak na, O Diyos. Nagpasalamat usab kami, O Diyos, sa higayon ng imong gihatag ka namo din kami nakahimo sa pagtuon sa imong mga pulong sa dili pa kami mupadayon sa mong tagstagsa ka mga buluhaton. Uban ni kami sa imong balang espiritu, O Diyos, samtang kami magtuon o hinaunta ng mensahe nimong madunggan amo kini matatak sa mong tagstagsa kunahon nagkasing-kasing. Dahil salamat sa imong pagsong pagampo, hinaunta ni po sa luon mo mga sala sa ngalan ni Jesus na manluluwas. Amen. Yes, mga kapaglaom, ug sa dili pa kita mo adto sa pagtuon sa tuang devotional karong nga buntag, maminaw sa kitaw isa ka malaumon na awit. Sa dihang ikaw nang malipayon, ang Diyos wala mo pagdagdag. Apan sa dihang ikaw nagmaluyahon, ang Diyos kanimo nagpanggap. Hinumdumi nga si Kristo, kanimo miagak sa mga kasakit, na imo karon na angko. Busa pasidunggan ta ang ngalan niya. Gugma sa Diyos atong maangkon, ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong maangkon. Ayaw na pagduha-duha, ang Diyos kanimo mutabang, pagkatami saligan ang ngalan mo. O Diyos kanimo ako musali. Hinumdumi nga si Kristo, kanimo miagak sa mga kasakit, na imo karon na angkon. Usa pasidunggan ta ang ngalan niya. Gugma sa Diyos atong maangkon, ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong maangkon, gugma sa Diyos atong maangkon, ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos
Yes, mga kapaglaom, and now we are back sa atong programang Pamalandong sa Kabuntagon. Mga kapaglaom, again, ang title sa ito ang devotional na pagatunan karong buntaga is A Network of Virtuous Influences. Mainly, mga kapaglaom, ang nag-target nini nga ito ang devotional, ang ato ang mga batanon, no? Kay kita mga batanon karon mga kapaglaom, there are multiple na sources of influence mga kapaglaom, no? Sa social media palangdaan nanay mga tawong called social media influencers, no? Ngalan influencers. So ilahang job is to influence us, no? It's to influence their audience mga kapaglaom. Ngano man nga young people man ang mainly nga audience sa to ang devotional karon mga kapaglaom nagingon diri, it is because young people desire companionship mga kapaglaom, and just in proportion to the strength of with which their feelings and affections fasten upon those with whom they associate will be the power of those friends to be either a blessing or a curse to them. Yes, mga kapaglaom, no nga as teens, young people, ga-transition na siya towards adulthood, mga kapaglaom. And nagapangita gini sila og mga companions, mga kapaglaom, no? Mga higala nga ilahang pirmi nga magkuyog-kuyog. Even ang kanang mga tao nga ginatawag na to nga mga introverted nga mga young people, even they have strong companions mga kapaglaom, no? Pero panagsa na to sila makita nga na mga strong companions. But the point is mga kapaglaom, as young people, mangita gitaw gusto na to nga mga makauban, no? That is our desire, to have companions, to forge companionship mga kapaglaom. And that's why nga at times ang ato ang parents daw murag iffy sila mga kapaglaom nga makig-associate sa ato ang uban na mga friends mga kapaglaom, no? Kita because they know mga kapaglaom kung unsa man ang ilahang ma-influence sa tua, no? Because there is a warning here mga kapaglaom, let parents beware, no? Let them guard every influence of association, no mga kapaglaom, because the youth will always have associates and will feel their influence mga kapaglaom. Nagyud na impluwensya ang mga kuyog sa aton na mga kabatanunan mga kapaglaom. Nagyud na sila yung mga impluwensya bisan og unsaon nila og deny nga bisan og magingon anan sila dili man gyapon kumuapil anak nila, no, but they still have an influence on your character, on your attitude mga kapaglaom. Nagingon diri sa Proverbs 13 verse 20, he that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. No, dagan kayo o kog nakita nga mga advices mga kapaglaom, no, nga how to be successful in life, no? And one of the steps there, it is surround yourselves with successful people, no? Kay ang ilahang influence, ang ilahang advices mukatay dira sa imuha. So basically meaning mga kapaglaom, kung kinsa man ang imuhang kauban, kung kinsa man ang imuhang mga tawo nga pirmi gina-associate mga kapaglaom, more often than not nga ang ilahang mga gawi sa kinabuhi, ang ilahang mga ginabuhat sa ilang kinabuhi, o ang ilahang mga mannerisms imuha po na ma-pick up mga kapaglaom, no? So if they have this habit of kanaang magpirmi lang magsige og suroy-suroy, no? Magsige lang og suroy-suroy, magsige adto og mga mall, magsige adto og mga restaurant, magsige og kaon bahalag perting mahala. Aw ikaw bisan og of course you don't want to be left out kay imuha man mga companions, no? Imuha man sila mga close friends. So bisan og wala kay kwarta, mukuyog gyud ka,
No, because their influence, it is their influence that is pushing you to go with them and to do what they're doing, mga kapaglaom. No? That's why it is very important for us as youth, especially youth for Christ, mga kapaglaom, to pick and choose who are our companions, no, nga maka-influence sa ato og maayo nga mga binuhatan, mga kapaglaom. No, tara. The influence is often silent and unconscious. Nevertheless, it is strong and impressive. Muna ang nakalisod lang aning binuhatan, mga kapaglaom, because influence is silent. No, hilom na siya, subtle na siya, mga kapaglaom, ang influence. However, it is strong. No, it is strong and impressive. Dili lang nimo mamatikdan, mga kapaglaom, that you are already doing what they are doing. Onya ang ilahang mga ginapangsulti, imuha na sad ginapangsulti, mga kapaglaom, ang ilahang mga binuhatan, imo nang nakopya, ang ilahang mga mannerisms, imo na pong nakopya. Dili lang nimo mamatikdan, mga kapaglaom, because influence is very subtle. It is silent, no? If wise and good men and women are the chosen companions, then you put yourself in the direct way of becoming sound in thought, in ideas, and correct in principles. Yes, mga kapaglaom. And more gyud na ang advice sa tuwa, pick and choose kung kinsa ang mga katawhan o mga friends nimo nga imuhang i-associate pirmi. Because kung kinsa man na sila, although you have a distinct personality of your own, but like I said, influence is subtle and silent, mga kapaglaom. So, kung unsa man ang ilahang mga ginapangbuhat dira, dili na nimo mamatikdan, dili na nimo ma-notice until someone points it out, mga kapaglaom. Let the youth choose the influence of and become associated. But let the youth choose the influence of and become associated with men and women of bad principles, and they become polluted. Yes, no? Much like if kauban nato ang mga wise nga mga tawo ug maayo nga mga tawo, then we would prosper. Also, opposite, mga kapaglaom, kung kauban nato ang mga katawhan, ang mga friends nga bati og mga prinsipyo ug bati og mga practices, mga kapaglaom, then we would also become polluted, no? Silent and unconscious influences weave their sentiments into their lives, become a part of their very existence, and they walk on the very brink of a precipice and sense no danger. Namula ni nakapal, mga kapaglaom, kay lagi friends na mo, grabe na kayo ang imuhang trust sa ila, you will not sense danger, mga kapaglaom, no? Like I said, unconsciously, no, subconsciously, mga kapaglaom, you are already doing what they are doing. Dili lang na nimo dayon ma-notice, mga kapaglaom. And ang nakaapan lang, it's because they've already earned your trust as a friend na maglisod na ka og notice if there is danger or not, mga kapaglaom, no? They learn to love the words of the smooth-tongued, the honeyed words of the deceiver, and are restless, uneasy, and unhappy unless they are carried to the pinnacle of someone's flattery. Yes. To walk in the counsel of the ungodly is the first step towards standing in the place of sinners and sitting in the seat of the scornful. Now, our devotional, mga kapaglaom, wala nagtudlo nga dili na ta makig-associate sa mga ingana nga tawo. But it just teaches us that their influence is very, very strong, mga kapaglaom. And if you're not careful, madala jud ka, mga kapaglaom, no? And if you're not able to stand, even ang mga tao nga kabalo mo barog, mga kapaglaom, it is still very, very difficult for them to stand. Kaya ang ilahan ng kagalingong friends, na the people whom they trust the most, mauna ang ga-influence sa ilahap to do bad things, mga kapaglaom. And yes, mag-ingon man na nga, still, bisaging anak kayong mga friends, you need to let your light so shine. Mo man ang ingon ni Jesus Christ, no, sa Matthew.
let your light so shine before men, so that they may see your good works. Mayo lang na mga kapaglaom nga ikaw ang ga-influence sa ila. But if it is the other way around, mga kapaglaom, that is already really bad, no? Kay dili lang ikaw ang magubaan og image, mga kapaglaom. Dili lang ikaw ang malayo sa Ginoo, but also the people around you, mga kapaglaom. The only safe course for the youth is to mingle with the pure, the holy, and thus natural tendencies to evil will be held in check. No? And if morning may tabo, mga kapaglaom, if we mingle with the pure and the holy, and thus the natural tendencies of evil will be held in check. To masuppress siya, mga kapaglaom. Dili siya ma-dominant. No? Yes, although nga natay mga tendencies to do evil, but it is with the people around us, magdepende kung ma-dominant ba siya o atwa ba siyang mas press, mga kapaglaom. No? And in order to be really safe, mga kapaglaom lang, no? Because even dili man na siya guarantee na kay abi og digum tag pagtuo, mga kapaglaom, makabarugta bisan og ang ato ang mga circle of friends kay mga dili kayo maayo, no? Mga ang ilahang nga prinsipyo kay bali sa ato nga prinsipyo. It is still not a guarantee, mga kapaglaom, because like I said, influence is very silent and subtle and strong, no? Hilumon lang na siya, mga kapaglaom, pero strong kayo na siya, no? And wala na lang ta nakaibaw nga we are already being influenced instead of us influencing them, no? So the moral of our devotional for this morning, mga kapaglaom, no, we are going back to our key text sa Psalms 119 verse 63. I am a companion of all of them that fear thee, no, and of them that keep thy precepts. So if we want to cultivate a godly attitude, kung gusto tang kita kanunay duol diha kang Kristo o kanunay duol sa Ginoo, we should pick and choose our friends wisely, because their influence, mga kapaglaom, is a very big element, no? A very big element on whether or not our relationship sa Ginoo magpabilin ba nga lig-on or maghinay-hinay na tagkalayo, mga kapaglaom, tungod sa impluwensya sa atong mga kauban. So again, let us choose people nga magaduol nato sa Ginoo, dili mga tao nga magapalayo kanato gikan sa tong Dios. Yes, mga kapaglaom, sa dili pa kita mo padayon ato ang lantawon daan, no, ang mga kapaglaom nato nga hatag sa ilahang greetings mo kini si sister brother Divin Alahenyo. Okay, good morning kanimo, kapaglaom Divin. And sa tanan nato, mga kapaglaom nga nag-like and share, ni kapaglaom Jonah Noima Lorenig, ni Sister Bibing Mahinay dira karon sa MDC. Yes, good morning kapaglaom Bibing sa atong mga kapaglaom dira sa MDC. Good morning kaninyong tanan dira sa mga delegates sa ato ang Congress dira karon sa MDC. Good morning and have a wonderful preparation day, mga kapaglaom. And uban pod ni kapaglaom Elbeth Palabrica. Yes, mga kapaglaom, sa dili pa ta mo tapos sa to ang programa, ato ang pasalamatan ang mga persona na ngayon natong pasalamatan. Una sa ato ang buhi nga Dios sa pagpukaw kanato, mga kapaglaom, sa lain na usab nga adlaw og sa paghatag kanato og lain na usab na opportunity din kita nakahimo sa sibya sa ato ang mga programa nga pamalandong sa kabuntagon. Og uban pod sa ato ang CVC President ni si kapaglaom Charles Nogra, and our CVC Communication Director Pastor Leonard Arangues, our station manager, mga kapaglaom, si kapaglaom Pastor Efren Ortega,
nga tuwa usab karon sa MVC. Yes, kauban sa iyang pinalanggang asawa si Ma'am Ruby Ortega. Good morning kaniyong tanan. And sa tuwa nga station manager kapaglaong Pastor Dwayne Murphy Clavis. Yes, thank you very much sa inyong makanunayo nga pag-lead sa tong radio station and uban sa tong mga media missionaries nga kanunay nakadedikar sa ilahang time alang sa pag-serve diri sa tong radio station and sa tuwa pod nga technical karon nga buntag. Thank you Gid bro sa imuhang I think kagabi pa sila diri mga kapaglaom no na nag-manage sa tuwa nga station. Thank you very much sa inyong dedication and I'm sure nga ang Ginoo nalipay gayod sa inyong dedikasyon sa uswag sa ihang ministry. This is your kapaglaom Nate saying, wake up and smile because today is going to be a good day. Karon mga kapaglaom, atong kato kining gisugdan sa isa ka pagampo ug ato usab kining tapuson pinaagi sa usa ka pagampo. Amahan ng mga Diyos na kaskitasan sa mga langit. Ginoo, nagpasalamat kami sa pag-remind ka namo, Ginoo, na amua gayod na huna-hunaon og pilion kung kinsa ang amuang ginakuyog-kuyog matag adlaw. Og o Diyos, among ginahangyo ang presensya sa balang espiritu sa matag usa ka namo aron kami mamahimo nga ligon nga influence sa moang mga friends, Ginoo. And also pod o Diyos, tabangi kami nga dili kami madala sa mga bati nga influensya mga Ginoo. Hinaunta o Diyos nga imo kaming gamiton nga instrumento nga isip nga kahayag alang sa amuang mga higala og ilang makita ang imuhang pangalan o Dios og ila kang mahimaya, Ginoo. Og karon Ginoo, samtang kami mag-adto sa pagpreparar sa umalabot nga adlaw igpapahulay. Naghangyo kami o Dios nga imo kaming bantayan o bani kami, Ginoo, ilikay mo kami sa matang sa katalagman o Dios. Aron among mabantayan ang adlaw igpapahulay ugma nga walay kakulian, Ginoo. Daghang salamat sa iyong panoog sa pagampo o Diyos. Hinaumta ni mo pasayloon ng mga sala. Sa ngalan ni Jesus na maluluwas. Amen. Yes mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong makanunayon na pagsuporta ug samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kamuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.